Lord, purihin ng Panginoon dahil napakaganda ng ginagawa ng Diyos. Amen po ba? Baka may katabi kayong mga mothers dyan. Batiin niyo po, Happy Mother's Day. Ayan. Special ka ngayong araw. Hindi, araw-araw, syempre. Sige po, pwede na pong makaupo. Marami po tayong upuan dito sa may left side ng stage pag nakaharap ako. Ayan. Sige po, tayo po ay dahil special, may special na nilalang ang Diyos. Ayan. Ngayong araw na to, ay bibigyan po natin sila ng pagpupugay. Pero syempre, as we are giving honor to the mothers, to our mothers who are here, ay hindi po mawawala dahil wala pong ibang panggagalingan at lumikha ng ina, kundi ang ating banal na Diyos. Amen? Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay, sa palagay niyo po ba ang mga nanay ay special? Ayan. Kung baga sa halo-halo, hindi regular, special. Ayan. Why? Kaya ngayon, pag-aaralan natin, why mothers are special or so special. Bakit kaya? Yan. At matututunan natin na hindi dahil nagkataon lang, purihin ng Panginoon, niloob ng Diyos na sa loob ng isang araw ay binibigyan natin ng pagpapahalaga. Pero syempre, hindi lang for every Mother's Day, kundi dapat sa bawat araw ng buhay natin, nagbibigay tayo ng pagpapahalaga sa mga mahal natin sa buhay at syempre sa ating ina. Yan. Ngayong araw pong ito ay isang mapagpalang araw, isang araw ng pagsasaya, selebrasyon at syempre to appreciate a person. Kaya ngayong araw pong ito, we take this opportunity to honor ang mga nanay na naririto po ngayon at syempre yung tayo po yung naka-live din sa mga naaabot po ng atin pong mga broadcast. No? Ang Mother's Day po is more than a holiday. Tama po ba? Hindi lang yan holiday, but sacred moment for us to pause and recognize the women who have shaped our lives. Madalas po sila yung mga heroes, unsung heroes, unrecognized heroes dahil they work on the background. No? Hindi sila natin napapansin dahil usually they often work behind the scene at makikitaan po natin ng katangian ng ating Panginoon. Kaya ito po ay para sa mga nanay na naririto o kaya kung kayo po ay mga anak. Siyempre, pag nanay, may nanay din, di po ba? Siyempre, kung nanay ka na ngayon, may nanay ka din, di po ba? At kung ikaw ay single or bata, kabataan, ito ay para sa atin din, sa inyo din, dahil meron po kayong ina, meron po kayong nanay, at doon din sa hindi nakaranas na makatikim ng alaga o aruga ng isang nanay, ay meron din po tayong mga tinuturing na mga nanay-nanayan, no? Na naging ina sa ating buhay o mga mother figure kung tawagin po natin. O kaya maging sa ating mga pananampalataya o yung mga spiritual mother natin kung tawagin, sila po ang mga inilagay ng Panginoon na gusto po nating bigyan ng pagpapahalaga at parangal. Alam niyo po ba, nung nilikha ng Diyos ang mga magulang, ang mga nanay, ay hindi lamang po para punuan ang isang role, no? Ang isang trabaho, ang isang bagay na dapat nilang gawin, but ang bawat nanay po ay larawan o pagpapahayag ng bahagi ng kung sino ang ating Diyos, ng katangian ng ating Diyos. Pagkat sa kamay ng bawat nanay, lahat ng mga first, ayan, na matututunan ng mga anak, tayo po, di ba? Everything that we learn first ay madalas po sa ating mga nanay. Unless, syempre, kung wala tayong namulatang nanay, no? Ako po at the age of 3, nawalan po ako ng nanay. Pero hindi kinulang ang Diyos, no, na maglagay ng mga magiging nanay ko na maggagabay sa amin nung kami mga bata pa. Kaya
makikitaan po natin no, yung mga first expressions of love, kung paano magmahal, mag-care, mag-alaga, yung mga mabubuting bagay ay usually ay nakukuha po natin sa ating mga nanay. Kaya nga po, no, yung first lessons in life and earliest encounters, we see it in our mothers. Mothers don't just raise children. Hindi po sila basta lang nagpapalaki ng mga anak, kundi ginagamit sila ng Panginoon para bigyan ng paghulma. Yan, to shape no, ang katauhan, ang kaluluwa ng isang nilalang. Some of us may be filled with joy today kasi may nanay na katabi, kasama, o merong, nandiyan pa sa tabi nila ang kanilang mga nanay, no? Meron namang iba na medyo nauna na, kinuha na ni Lord. Meron ding mga iba na maaring hindi kasama o malayo sa'yo ang nanay mo. Pwede a distance, something like na hindi na kayo nag-uusap, baka may mga ganong pagkakataon, o kaya may mga pagkakataong malayo talaga na miles away, no? O maaaring wala na siya talaga, no? At nasa Panginoon na. So, ano man po yung kalagayan natin, pag inaalala natin ang isang nanay o ikaw ngayon ay isang nanay na, ito ay inilagay ng Panginoon para makita natin ang Diyos sa kanilang mga buhay. As we know this morning, we're going to explore why mothers are so special. Not just because of what they do, but because of who they are and how God has uniquely designed them to reflect His love in our lives. Kaya kahit po Mother's Day, ang binibigyan pa rin po natin ng parangal at ang pinapahayag pa rin ng Panginoon ay ang kanyang sarili at kung sino siya sa pamamagitan ng mga nanay na espesyal na ginawa ng Panginoon. Number 1, why mothers are so special? Because mothers reflect the heart of God. Nasasalamin o nakikita kung ano ang puso ng Diyos sa ating mga nanay. So, we're talking about in general, no, ang mga nanay. Of course, may mga mothers na maaring sabihin natin, medyo hindi nagagampanan yung original na disenyo ng Diyos sa kanila. But still, no, ano ba tawag yan? Innate, no? Yung natural para sa isang nanay na makitaan, no, ng kung paano siya, kumbaga, ano ba tawag yan? Yung pagkakamanufacture ni Lord sa kanya, kakaiba. No? Bakit? Dahil ang mga nanay nakikitaan o naahawig o makikita natin kung ano ang puso ng Diyos. Sabi sa Isaiah chapter 66 verse 13, basahin po natin, aaliwin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aaliw, ba't di niyo po ako sinasabayan? Tulad ng pag-aaliw ng ina sa kanyang anak. Sabi po dyan, as a mother comforts her children, so I will comfort you and you will be comforted over Jerusalem. Ito po ay salita, encouraging words or comforting words ng Lord para sa bayan ng Jerusalem, sa Israel. Bakit po? Kasi nung mga panahon na yan, they are in captivity. Actually, hindi na in captivity. Nakalaya na po sila. At bago dumating yung panahon na sila ay mawala sa pagkakahuli o pagkakabihag ng iba't ibang mga makapangyarihang bansa, they are in pain. They are in suffering. Kaya ang sabi ng Lord, syempre, no, kapag kagagaling lang sa matinding paghihirap o kakatanggal lang nila sa pagkakabihag, napakahirap magsimula ulit. At parang marami sa kanila ay discouraged. Dahil iisipin nila, paano ba ang gagawin namin? Paano pa kami magsisimula? Meron ba kaming bayan na uuwian? Wala na kaming mga tahanan. Kasi ilang taon din sila na nawalay sa kanilang lupain, sa kanilang bayan. Pero ang sabi ng Lord sa kanila, sa panahon ng kanilang discouragement, the Lord give them this word kung paano inihalin tulad ng Diyos ang kanyang pag-aaliw, ang kanyang pag-i-encourage o pagbibigay ng lakas ng loob
kung paano ang isang nanay ay magbibigay ng comfort, pag-aaliw, o pagbibigay ng lakas ng loob sa kanyang anak. So madali nating unawain, sino ba ang Diyos? Paano ba ako titingnan ng Panginoon? Kaya para maunawaan natin the heart of God, ipinakita ng Diyos yun sa tao na pang-araw-araw nating nakakasama, kundi yung mga nanay na kung paano sila magbigay ng comfort, paano sila magbigay ng lakas ng loob, paano sila magbigay ng kaaliwan sa kanilang mga anak na nadi-discourage sa kanilang pamilya na maaring nalulungkot, ganon inihalin tulad ng Diyos ang kanyang puso. Amen po ba? When God chose to describe His comfort, He didn't use the strength of a soldier, the wisdom of a king, or the might of an angel. No? Dahil ang gusto ng Lord iparating sa bayan ng Jerusalem ay kung paano niya iniingatan sila. Na sa kabila ng mahabang panahon ng kanilang paghihirap, ang sinasabi ng Lord, mahal ko kayo. Ang sinasabi ng Panginoon, iingatan ko kayo. So para maunawaan nila yon, hindi siya kumuha ng isang example ng isang matapang na kawal. Hindi siya kumuha ng example ng isang matalinong hari. Hindi siya kumuha ng isang example ng isang makapangyarihang anghel. Ano po ang pinili niya? Para maunawaan ng bayan ng Jerusalem kung gaano niya kamahal sila, ang piniling figure o paghahalin tulad ng ating Diyos ay ang gentle image of a mother. Can you imagine? Ganyan tayo kamahal ng Diyos kapag nararanasan natin kung paano ang isang nanay na sa kabila pag nakikita niya ang kanyang anak na nahihirapan, naroroon lagi, nakikiiyak, nandun lagi, magtatapik sa'yo, nandun lagi magsasabi sa'yo, kaya mo yan, lakasan mo ang iyong loob, nandito lang ako kung may maitutulong ako. Amen po ba? Ganon ang ating nanay dahil it reflects the very heart of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kung titingnan po natin, no, hindi po ito weak traits. Kasi syempre pag tatay, maasahan natin dyan, talagang very strong. Pero ang isang nanay, we can see always yung patience, yung selfless love, yung tenderness, yung protection. Natural na yun eh. Kahit nga sa mga di ba sa FB ngayon, usong-uso yung pinapakita yung mga doggy, tsaka pa mga pusa, tapos may mga anak sila. Meron nga doon na binibiro nung may-ari, ano ba tawag doon? No, yung may alaga ng aso, kunwari papaluin yung anak niya, yung baby niya, tapos yung aso ganun ang ganun dun sa kamay nung amo niya, no? Eh yun, aso nga yun eh, di ba? No, kung paano kapag yung pinoprotect nung nanay na pusa yung mga kittens niya, di ba? So, yun nga, hayop, di ba? Na nakakatuwa, pero instinct para sa mga nanay to show tenderness, to show patience, to show selfless love, how much more ang tao na nilikha ng Diyos. At para makita yung tenderness ng Panginoon, ang napakagandang example na pinakita ng Diyos ay ang tenderness ng isang nanay. Amen? His nurturing heart through the language of motherhood invites us to see His care. Minsan pag di natin maunawaan, mahal ba talaga ako ng Lord? Iniintindi ba ako ng Panginoon? Nandyan ba ang Diyos kapag kailangan ko siya? Ang sinasabi ng Lord, kung paano nag-aalaga ang isang nanay, ganun kita inaalagaan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Kaya nga po, no, dun, maging sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7, meron po dyan, no, na, sige, basahin po natin. Sabi dyan, ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso, basa po, ituro ninyo sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Alam niyo po, in the ancient Israel,
sa culture po nila, no, talagang matindi yung family unit, no? Na yun ang talagang pinatitibay nila. And it is grounded by the word of God, no? Yung mga kautusan ni Moses na ibinigay sa kanila, talagang yan ang sinasabi na ang utos ng Panginoon talagang kailangan itanim sa puso, ituro sa mga anak. Pag-aral talagang basically, no, trabaho ng mga nanay. Kasi ang mga nanay ang first teacher on everything. Di po ba? No, yung paano gagawin, ang una mong pagsasalita, ang una mong saan pupunta sa CR, ang unang pagtututbrush, di ba? Yung mga ganyan. Ang nanay ang usually na ating unang guro. Kaya po, sa culture po ng mga ancient Israel, the mother's role was vital. Hindi lang po siya inaasahan na manganak, magkaroon ng baby, at magpalaki ng mga anak, no? Mag-alaga ng mga anak. But she was also their first teacher of God's laws. Dahil inutos mismo ng Biblia, no? Na ang mga anak, ang mga magulang, ang mga nanay ay kinakailangan, no? Na manguna para magturo sa kanilang mga anak ng kautusan ng ating Panginoon. It is our first teacher, our first nurse. Kapag may masakit, anong masakit, no? Naalala ko yung mga bata pag na dapa, no? Hinihipan lang ng nanay. Wala namang nangyari, baka nagka-virus pa na hinihipan yung sugat, no? Pero iba yung comfort, di ba? Kapag nakitang gano'n na, parang may healing power yung nanay, hinipa, yan, wala nang sakit. Di po ba? Ibang klase kasi, no? Yung nursing, yung comfort and moral guide ng nanay. In Proverbs chapter 1 verse 8, may paalala nga po dito, no? Sabi sa Proverbs 1 verse 8, anak ko, dinggin mo, basa po tayo, ang aral ng iyong ama at huwag ipagbawalang bahala ang turo ng iyong ina. So, generally, ang mga nanay o mga magulang, wala pong ituturong masama sa kanilang mga anak. Amen? Tama po ba? No? In general. Dahil nilikha ng Diyos ang mga nanay to be tender-hearted, showing and reflecting the heart of God. Kaya nga po, ang sabi nga dyan, no? Kaya ang itinuturo, dapat mabubuting bagay. Hindi katulad ng pag nakita na although may mga nakikita tayong mga magulang na tinuturuan nilang magsalita ng masama o gumawa ng masama at tuwang-tuwa pa sila, no, kapag yung bata marunong nang magmura, no, marunong na magsalita ng mga kalokohan, parang tuwang-tuwa sila na they're raising a little demon, no? Parang unti-unting nagiging masama, no? May cute na akong demonitong anak, di ba? Kasi nagsasalita ng masama. Pero dapat ang mga magulang, no? Ay sila po ang unang guro kasi. Kaya kapag nagturo tayo ng hindi nararapat sa ating mga anak, iisipin nila tama yon. Dahil ang nagturo, yung una nilang tagapagturo, ang kanilang mga magulang, ay aakalain nilang tama ang bagay na yon. Kaya sabi nga, no, do not forsake your mother's teaching. Maging maingat po ang mga nanay, no, pagdating po sa pag-aalaga sa ating mga anak. Kaya mapalad po ang tahanan na ang mga magulang, ang mga nanay ay nakakilala sa Panginoon. Dahil ang magiging basihan ng kanilang pagpapalaki o pag-aalaga ng kanilang pamilya ay naaayon sa Biblia. Amen po ba? Pero in general, we can see that the mothers ay hindi po nagtuturo ng bagay na masama sa kanilang anak. May isang example po, no? Isang picture ng mother reflecting God's heart. Makikita po natin yan on Genesis 21. Ito po yung kwento ni Hagar. Naalala niyo po si Hagar? Na ang kwento po niyan ay si Abraham at si Sarah ay hindi po magkaanak. At meron po siyang handmaid, no? Yung meron po siyang parang yaya na kanya-kanyang sama-sama. At hinayaan, no? Sinuggest ni Sarah na pagkasunduan nilang mag-asawa na sipingan, no? Tong si Hagar at nagkaanak doon si Abraham.
At nung lumalaki na yung mga bata, then later on, nagkaanak din po si Sarah, ayon sa pangako ng Panginoon. Alam po natin yung istorya na mahabang panahon yung pinag-antay po nila. At nung lumalaki na ang bata, nagkakaroon na ng mga kompetisyon, no? Kasi nga, syempre, mas matanda by age si Ishmael, yung anak ni Hagar. At syempre, mas bata naman, no? Yung anak ni Sarah. Pero by birthright, no, ay ang talagang tagapagmana ay yung si Isaac, no, yung anak po ni Abraham. So ano pong nangyari? Nagkaroon ng pagkakagulo dahil nakatira sa isang bahay, no, yung legal at hindi legal, no, ganun kasama sa bahay. So nagkagulo hanggang dinesisyonan na ni Abraham na paalisin na si Hagar kasama ang anak na si Ishmael. So si Ishmael, nung time na siya ay umalis na si Hagar, iyak siya ng iyak. Kasi hindi niya na alam kung saan siya pupunta at anong mangyayari sa kanyang anak. At sa isang puno doon, inilagay niya ang kanyang anak, iyak ng iyak doon. At pagkatapos ay nakita siya ng Panginoon. No, kaya when God heard the boy crying and comforted them, He provided them water and promise for Israel's future. Mababasa po natin yan na kahit po ang anak ni Abraham na hindi galing kay Sarah ay binigyan ng pangako ng Diyos na kanya po itong pagpalain. Makikita po natin, no, na sa panahon na yan, bagamat hindi po natin ine-exemplify dahil sa kultura po nila ay ng mga panahon na yon ay allowed yung ganong arrangement, no, na parang kung hindi magkaanak ay pwedeng magkaroon ng anak sa iba at parang gagawin nilang anak yon. Pero sa panahon natin yon, ngayon ay hindi po yun allowed. Hindi na po yun tinatanggap ng batas at maging ng ating lipunan. Pero si Hagar, makikita po natin sa panahon na yon na wala siyang pupuntahan. Sa panahon na yon na itinakwil na siya. Sa panahon na wala siyang mapupuntahan, masusulingan para makakuha ng tulong. Pero nakita po siya ng ating Diyos. Kaya yung word na El Roy, yung isang pangalan ng ating Panginoon, the God who sees, ay doon po unang nasabi. Dahil sa pagkakataong yun, yung iyak ni Hagar at iyak ng kanyang anak na si Ishmael ay narinig ng Panginoon. Makikita po natin doon yung reflection, no? Yung tapang ng isang nanay na kahit anong dumating na sitwasyon, ipaglalaban niya ang kanyang mga anak. Amen? Ipaglalaban niya ang kanyang pamilya. Amen po ba? Yung fierce love for her child, her willingness to endure suffering, and her longing to see him live and reflect the very heart of God. Ganun po ang ating Diyos. Ipinapakita ng Panginoon, di po alam po natin yan, na ang ating Panginoong Yesus, nung tayo'y makasalanan pa, ibinigay niya ang kanyang buhay. Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin. And our mothers reflect the very heart of God. Lahat kayang gawin para sa kanyang minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po, no, ang isa pong paalala po sa atin, a mother reflects the very heart of God in ways we often taken for granted. Alam niyo po yung mga nanay, it reflects the very heart of God. Yung patience. Naalala niyo po, no, yung mga bata, kapag yung marunong na sila magsalita, tapos tanong sila ng tanong, tapos yung mga nanay natin, ang tiyaga-tiyaga ring sumasagot. No, naalala ko, kung may anak ako ng tanong siya ng tanong, tapos sumasagot din ako. Minsan sabi ni Brother Roken, tiyagaan yung mag-ina, no? Kasi napapagod ako dun sa kwentuhan niya. Tanong siya, sagot din ako, sagot. No? Kita mo yung patience ng mga nanay na, di ba? Kahit na pwede namang tumigil ka na. Nung araw, ini-encourage mo magsalita. Nung natutong magsalita, pinatitigil mo. Kasi ang daming tanong, no? Pero yung patience, 'di ba? Ganyan din ang Lord, eh, 'di ba? Yung tiyaga ng Panginoon sa atin. And it reflects the very heart of God sa buhay ng mga nanay natin. They answer the same question dozens of times, no? Hindi buti sana kung paulit-ulit, 'di ba? Paulit-ulit minsan.
Mga pagkakataon na we ability to juggle countless needs. Kaliwat kanan yung mga pangangailangan, pero superwoman talaga si nanay, nagagawa ng paraan sa tulong ng ating Panginoon. Amen po ba? The instinct to comfort a child even when exhausted herself. Na hindi inaalintana ang pagod kapag nakikita niya na merong anak na kailangan ng tulong. These are more than parental duties. Hindi lang po ito dahil obligasyon ng nanay, kundi pinapakita po nito the very heart of God na inilagay ng Panginoon to reflect how tender God is sa buhay ng ating mga nanay. Kaya sa ating mga, ang ano po natin ngayon, no? Kung tayo po'y nanay, may nanay din po tayo. It so happen, wala po akong nanay. No? Pero may mga auntie pa po ako, mga ilan na lang rin po sila. May mga spiritual, actually hindi spiritual mother, kundi mga naging nanay-nanayan ko sa loob ng simbahan. No, nung ako po'y nagsimulang makakilala sa Panginoon, wala po kasi akong nanay. So hindi ako marunong kung paano to communicate, to blend in sa kanila. Pero nakakatuwa, no, ibang klase yung attachment, natuwan-tuwa sila, no? Tuwan-tuwa sila. Ibig sabihin, hindi ko alam kung bakit ang daming natutuwang mga nanay. Siguro talagang inilagay ng Lord na bigyan ako ng maraming nanay to comfort me, to nurture me. Amen po? Kahit mga edad ko noon, mga nasa 18, 19 years old, binigyan pa rin po ako ng mga nanay. Marami silang ibinigay ng Panginoon. Don't overlook or underestimate the divine love you receive through your mother. Kung ikaw naman ay kabataan o wala pang asawa o hindi ka naman nanay, pero may nanay kang dapat bigyan mo ng pagpapahalaga, recognize that her sacrifices, her patience, and prayers are expression of love, of God's love to you. Take time to honor her. Hindi lang po sa araw ng katulad nito na we're giving honor to the mothers, not just on Mother's Day, but regularly. Kaya yung mga anak na araw-araw ay binibigyan ng paggalang, binibigyan ng, alam mo yon, yung maging masunurin ka, maging maayos sa pananalita at pakikitungo sa magulang, bonus na po yon sa mga nanay. Amen? Tama po ba? Bigyan nyo rin ng regalo, syempre, pero magandang bagay na po yun eh. No? Na we take time to honor them. Nakakalungkot lang po, no? Na may mga, sa isang family, syempre kapag ang nanay o magulang, kahit ang tatay, minsan dumarating na sila sa point of retirement at hindi na sila ang breadwinner ng family. At ang breadwinner na ng family, syempre yung mga anak, no? Na sila nang nagbabayad sa ganito, ganyan. Tapos, yung magulang, nawawalan na yung pwesto ng pagiging magulang. Dahil sila na yung tumutustos sa bahay. O sila na yung medyo mas maraming contribution. Minsan, hindi na nabibigyan ng pagpapahalaga o paggalang ang nanay. No? Yun na yung pagkakataong sinasagot-sagot na kasi siya na yung nagpo-provide sa family. May mga ganun na eh, no? Santabi na lang ang magulang kasi matanda na. Wala nang silbi. Wala nang binibigay sa bahay. Mga anak, no? Take time to honor them. Baka dumating yung pagkakataon na gusto nating i-honor sila, magbibigay tayo ng masasarap na pagkain, igagala natin sila, imomol, pero tulog na kasi pagod. No? Pero yung time na bata-bata pa, malakas pa sila, hindi mo nabibigyan ng ganong atensyon. Andyan po ba kayo? No? Lalo na, no, naalala ko po kasi yung aking, ang tawag ba ron, biyenan, no, si tatay. Nung time na, kasi syempre busy mga anak, hindi masyadong nakakapunta. Tapos sa ospital siya, ang daming mga pagkain dumarating, grapes, wow. Mga hindi niya alam ang pangalan na masasarap na mga prutas. Eh, yung si tatay, maano yan eh. Sabi niya, ngayon niyo ako pinagdadalan, di ko na yan lahat nakakain. No, sabi niya ganun. No, totoo nga naman, di po ba? Andyan po ba kayo? No, totoo naman yun eh.
Baka pag nasa, ospital sa kanyo, kainin niyo po ito. Hindi na nga makakain. Inagrind na yung food and everything. Regularly, kahit po kayo may pamilya na, magbigay po kayo ng panahon ng bigyan ng pagpapahalaga ang iyong mga magulang. Lalo na kapag nawala na sila sa mundong ito, baka bilan nyo ng magandang ataol, bigyan nyo ng magandang service, baka maganda pang sa heritage o kung saan nyo ililibing. Pero nung nabubuhay, ni hindi makita ang anino ng mga anak na dapat nagbibigay ng pagpupugay sa kanila habang sila ay buhay pa. Mga kapatid, take time to honor your parents. Take time to honor your mother. Not on their special day, but every day of your life. Palakpakan nga natin si Lord. Praise God. Mga nanay, no? Kayo po, ang ano po ng Lord sa inyo ay hindi lang po kayo binigyan ng role, but binigyan po kayo ng Lord ng isang espesyal na trabaho at gawain. Sa mga panahon na paggising nyo, lahat magulo. Magulo ang lababo, magulo ang mga damit, ang mga labahin, tambak, magluluto, everything, ganyan. Hindi ka patapos, no? May panibago na naman. Sa panahon na pagod ka, alalahanin mo na may Diyos na pwede kang lapitan at kung kailangan mong umiyak, nakikinig ang Panginoon at kaya kang yakapin ng Lord. Amen? On your messy days, and thankless hours, minsan nararamdaman mo, parang di naman yata na-appreciate yung ginagawa ko. Kapatid, no, God is using you to reveal His heart to your children. Sa pagiging matyaga mo, kapatid, ay nakikita nila kung sino ang Panginoon. Sa mga panahon na, naalala ko, no, kapag yung office po namin kasi, mga 10 hakbang papunta ng kusina. At madalas, may nakakalimutan akong gamit na kailangan ko pang umikot pa ganon papunta sa kwarto. At madalas, ang una kasing makikita pagpasok ay kusina at lahat ng mga pwede mo dong gawin, gagawin mo na. Tapos kung gawin, babalik ulit ako sa opisina. Tapos iisipin ko, ay kukunin ko nga pala ito, halimbawa charger. Labas na naman ako. Pagpasok ko ng kusina, nakita ko na naman yung kusina. Meron na namang gagawin. Balik na naman ako ng office. Tapos sabihin ko, ano nga ba yung kukunin? Parang anong tawag ron? Forgetful lane, yung kusina namin. Kasi nakakalimutan ko lahat. Pag dumadaan ako doon, sa mga panahon na parang wala nang katapusan ata, ang trabaho ng mga magulang, kapatid, you are more than honored by our God. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tapik-tapikin nyo nga yung mga mami dyan sa tabi nyo. Mahal ka po namin. Mahal po kayo ng Panginoon. Amen? Sige po, ikalawa. Wala pa naman akong time's up, no? Number 2, mothers teach through sacrifice. Tinaasan na tuloy ako. Mothers teach through sacrifice. Ang mga magulang, why are mothers so special? Kasi ang nanay, ang kanyang pagtuturo ay sa pamamagitan ng sakripisyo. Sabi ng John 15 verse 13, basa po tayo, ang pinakadakilang pag-ibig, basa po, na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan, ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Nung si Jesus po, when He defined the greatest form of love, paano po? Idinipa niya ang kanyang kamay at sinabi niya, para ipakita sa atin, this is how much I love you. Amen po? He pointed to sacrifice, not just in death, but in daily, deliberate choices to give oneself for the good of others. Ang mga nanay, mas madalas, mas uunahin ang kapakanan ng iba kaysa sa kanya. Amen? Sacrifice is not a side task for a mother. It's the core of her calling. From the moment a mother begins to carry life in her womb, mula sa pagbubuntis, no? Alam niyo po ba yung changes na nangyayari sa katawan at sa
Hindi lang physical, emotional, mental. Nababago lahat pag ang nanay ay nagdalang tao. Di po ba? No? Na mahirap nang maglakad, lumalaki na ang tiyan, mahirap matulog, kaliwa ba o kanan, no? At sa mga panahon na kabuhanan na, ayun, medyo mahirap na, hindi mo alam kung lalabas na ba o hindi pa, at lalo na sa oras ng panganganak, grabe, no? Na lahat na masisisi, di ba? Ibang klase yung hirap. Alam niyo ba yun, mga tatay, gano'n? No, sabi nila, sa hirap ng ngayon kasi may mga painless na, di po ba? May mga cesarean na, pero syempre may mga lifetime na mga effects din po yun. No, sa mga panahon na yun, may even yung dreams niya, kung siya'y nagtatrabaho o may career siya or everything, pag yan po ay naging nanay, naiiba na yan lahat. Kaya niyang isakripisyo, kahit yung tulog niya, yung mga plano niya, or anything, a lifelong journey of giving. And yet, di siya nagre-reklamo. She does it with joy because love always finds expression through love. Mothers don't teach with words, they teach with their love to give and serve and love with condition. This is not, no, sabi po ng Proverbs 31. Alam niyo po yung sa Proverbs 31, no? Sabi diyan sa verse 15. Sabi diyan, she gets up while it's still night. She provides food for her family. She watches the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Para sa mga nanay, parang panaginip na yung day off. Yan, sabi nga nila, makikita ko sa FB, bakit ang mga nanay walang day off? Yan. No? Wala raw day off, walang pahinga. Pwede ka namang magpahinga. Naalala ko po yung meron pong story, no, about dun sa nanay na, sino ba yun? Yung kay ano yata, yung nanay ni Lajan Wesley, si Susana Wesley. Ang kanyang anak ay 19. Yan, dami, no? Sila John Wesley, sila po yung nagpasimula, no, ng revival. Sila po nagpasimula ng Methodist Church. 19 ang kanyang anak. Tapos, ang hirap ang anak, pero naipanganak. Pero dahil sa panahon nila, maraming mga pandemic, ang nabuhay lang doon po ay mga 10 or 11. No? At isa na po ron sila John and Charles Wesley. At alam niyo po, ang ginagawa niya, sa dami, yung kanyang mga anak, sinisigurado niya once a week, uupuan niya yung kanyang anak para turuan lang ng 1 hour. Bibigyan niya ng 1 hour na life group session, no, about spiritual things ang kanyang mga anak. Kaya hindi nakakapagtaka na ang naging pasimula ng isang revival ng pananampalataya through the Methodist Church ay ang kanyang 2 anak. Sa mga panahon po na ang dami, ang dami yun, 19 or 11 na mga anak. Sa mga panahon na kinakailangan niyang manalangin, at wala naman silang malaking kwarto na pwede siyang sumiksik doon. Ang gagawin niya po, siya po ay uupo, pipikit, at ilalagay niya yung kanyang apron sa ibabaw ng kanyang muka. At alam na ng kanyang mga anak na kapag si nanay ay nakalagay ang apron sa muka, ibig sabihin nagpre-pray siya. No? So privacy, hindi kailangan ng isang room. Di po ba? Para manalangin. No? Yung sacrifice, isipin mo, yun na yung pinaka-rest niya is to pray. At hindi po nawawala ng kabuluhan ang panalangin ng mga nanay o magulang sa kanilang mga anak. May mga pagkakataon, no, despite ng mga sakripisyo ng magulang o ng mga nanay sa kanilang mga anak at napapag-pray naman sila lagi. Dumadating yung pagkakataon, may mga medyo namamali ng landas. Huwag niyo pong sisihin ang inyong mga sarili. Huwag niyo pong parusahan ang inyong mga sarili. Pagkat may kaya pang gawin ng Panginoon sa buhay ng inyong anak. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Sabi po ni Ruth Bell Graham, asawa po ni Billy Graham, sabi niya, as a mother, my job is to take care of the possible and trust God with the impossible.
No? Mga nanay, superwoman yan, lahat kakayanin. Sa mga pagkakataon, syempre sa bawat araw ng ating buhay, kinakaya natin sa tulong, pinagkakatiwala natin sa Lord. Lalo na sa mga pagkakataon na hindi mo kayang gawin, ibigay mo na sa Panginoon. Dahil lahat ng imposible, kayang gawing posible ng Panginoon. Amen? So never give up in giving your sacrifices. Si Hannah po, no? Kilala niyo po si Hannah, ang nanay po siya ni Prophet Samuel. At mahabang panahon na wala po siyang anak. Sa tindi, every year pumupunta sila doon kay Eli, doon sa Rama, magpre-pray sila ron, maghahandog sila. At sa kanyang prayer, sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng isang anak. At sa anak na yon, i-offer ko siya sa iyo, ibibigay ko siya sa iyo. At nagkaanak po si Hannah. At naging matapat si Hannah sa Panginoon. Nung panahon na edad, sabi nila, mga winning stage, yung inaawat na sa breastfeed yung anak, ay dinala niya na agad kay Eli para maglingkod roon sa templo, doon sa lugar ni Eli. Isang sakripisyo po yun sa isang nanay. Bakit? Kasi wala kang anak, binigyan ka, ipinangako mo sa Panginoon at naging matapat ka, binigay niya yung kay Lord. Pero bakit? Kasi nagtitiwala siya, nananampalataya siya na may kayang gawin ng Panginoon. Binigyan po, no, aside po kay Samuel, binigyan po ng maraming anak si Hannah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. Kaya po, no, tayong mga nanay, sa mga pagkakataon na inaakala natin na walang nangyayari sa ating mga panalangin, kapatid, magtiyaga ka. May ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Reflection of sacrifices, syempre isa-isahin natin. Minsan, ang mga nanay, number 1 po yan, gigising ng maaga para mag-prepare, magluto sa mga anak, i-prepare kung mga mas maliliit pa, i-ready ang mga uniform, baon, and everything. Tama po ba? Minsan, nagtatrabaho ng mga anak, ganun pa rin trabaho ni nanay, pinaglulutuan pa rin, paghahandaan pa rin ang ibabaon. Di ba? Grabe yung motherhood. Going without so the children don't have to. No, maraming mga tinitiis. Minsan, mabigyan lang ng isang magandang gamit ang nanay, ang anak, magtitiis siya kahit wala siya. Di po ba? Amen po ba? Letting go when children grow up and move out, praying in silence, choosing discipline over popularity. Sa mga nanay, remember your daily sacrifices are not in vain. Hindi po nawawala ng kabuluhan ang sakripisyong ibinibigay nyo sa inyong pamilya. In the eyes of God, you are significant. No? Your love through giving and self-denial reflect Jesus more than you realize. Kaya keep planting seeds even in tears. Kahit nakikita nating parang walang nangyayari, huwag kang tumigil gumawa ng mabuti. To the church, let us support and pray for mothers, lalo na po sa mga panahon, no? Kaya napaka-importante yung mga women's group natin, no? Yung mga couples group natin, napakaganda po yan side by side na nakikita po natin. Number 3, mothers shape the next generation. On 2 Timothy chapter 1 verse 5, I am reminded of your sincere faith, sige po, which first live in your grandmother Louise and your mother Eunice, and I'm persuaded now lives in you also. Ito po ay salita ni Paul kay Timothy, the young pastor. At hindi po aksidente na biglang naging pastor lang si Timothy. Bakit po? Kasi nagsimula po yung roots ng kanilang pamilya, ang kanyang lola ay mananampalataya, ang pangalan ay Luis, at ang kanyang nanay na si Eunice ay isa rin pong mananampalataya. At ang naging resulta ng pananampalataya ng lola at ng nanay ay nagkaroon po ng isang pastor na si Timothy. Napakalaking pribilehiyo po ang makapaglingkod sa Panginoon. Mga nanay, malaki po ang mga magulang, ang responsibilidad ninyo, natin, para ihulma ang mga bata, ang mga anak for the next generation. Kaya wag po tayong tumigil kahit sa mga panahon na nakukulitan po sila. Naalala ko, merong
merong isang bata, no, na magulang na may mga anak siya. At matatalino yung ibang anak niya, meron siyang isang anak na hindi masyadong matalino. Sabi niya, etong anak kong si ganito, magiging doktor yan. Etong si ganito, magiging abogado. Eh yung hindi masyadong matalino, sabi niya, ito, magiging pastor. Bakit? Masyadong humbled ba ang maglingkod sa Panginoon? Isang pribilehiyo and a special calling to God. At hindi niyo po kailangang maging pastor para makapaglingkod sa Panginoon. Mga magulang, ang mga anak, kahit po dumating sa punto na medyo late na, no, na born again ka, malalaki ng mga anak, hindi pa rin po tapos. Kaya mo pa rin impluwensyahan ang buhay ng iyong mga anak. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po, ngayong umaga, we want to honor the sacred gift of motherhood. We have seen today that mothers reflect the very heart of God. They teach true sacrificial love, and they are vessels through which the next generation is saved. Sa mga mami natin nandito, you are so special. You are so important. At nakikita po kayo ng Panginoon. Kahit sabihin nyo pong unrecognized minsan, yung mga hard work nyo, hindi po yan nalilingid sa paningin ng Panginoon. Yung mga pagpupuyat nyo para hindi sa Netflix, kundi sa pag-aalaga. mga nanay ngayon, napupuyat na yata. Baka naman pinagpupuyatan nyo yung mga nood-nood, TV-TV, o hindi para maghanda, no, para sa pamilya. Sa mga panahon ng mga silent prayers nyo, sa mga panahon na nag-aalala kayo, what will happen next? Paano na ba ang bukas? Sa mga panahon na countless decisions na kailangan nyong gawin, nakikita po yan ng Lord. No, yung the El Roy, the God who sees you. Huwag po kayong mag-alala sa panahon of your sacrifices. Many times, hindi nare-recognize, hindi nare-reward, unrewarded. Pero sa langit, punong-puno na marahil yung mansyon na inihanda ng Lord sa inyo. Bawat pagtsatsaga at pagmamahal ng bawat magulang, nilalagay na ng Lord yung mga reward mo ron. Kaya pagpasok mo sa langit, yung mga nanay, nakalagay ron, to special woman, to special nanay, ang dami mong regalo sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. At sa mga panahon na may mga anak na medyo nalilihis, sa mga panahon na nagkakaproblema sa pamilya, nagkakaroon ng problema sa relasyon, at sa mga panahon na gulong-gulo ka na, kapatid, nanay, nakikita ka ng Panginoon. At sa mga, wala nang mga nanay ngayon, ayan, kapatid, you can find someone na mapagpala mo at maging nanay physically o nandyan na makikita mo na maging nanay din sa buhay mo. There are so many mothers, mapalad po ang mga sa atin na lumaki, tumanda na may magulang. Kami po kahit ako, I have no memory of my mother kasi nga 3 years old. Ang naalala ko lang, basta may vivid, meron akong memory na naghihiwa ang nanay ko, ninanakaw ko yung kamatis. Ewan ko, bakit ko kinukuha yung kamatis? Hindi naman ako mahilig sa kamatis ngayon. Ganyan. Pero may ganun akong memory. Mga 3 years old lang. Then wala na. Mga pictures na lang. Pero kayong nandyan ang mga nanay. Nandyan yung mga pwede nyong bigyan ng recognition and importance. Kapatid, bigyan mo ng pagpapalaga ang mga magulang. Ang mga nanay na nandito, never give up. Kasama mo po ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Praise God. Awit po tayo sa Lord. Hindi ko pala nasabi. Ayan. Awitin po nating Lord, I offer my life. Naka-ready pa kayo?
Praise God. Sige po. Awit po muna tayo sa Lord. Maya-maya po itatawagin ko ang mga mothers na naririto at bibigyan po namin kayo sa kapangyarihan ng Panginoon ng isang espesyal na panalangin at pagpupugay. Ganon din po tayong lahat. Lalapit po tayo sa Panginoon. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Sing it again. The Lord bless you. Amen. Amen. Sing amen. 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 May His favor. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and your children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and behind you, all around you, and within you. He is with you, He is with you. May favor, may His found you, and within you. He is with you. Amen. 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 Sing amen. Everyone raise your hands to God. Hallelujah. Amen. For the last time, may His Hallelujah. favor be upon you. Praise your name. Be upon and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and before you, and your time, and your children. Sing amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Lord, we thank you for this opportunity, O God, that while we are honoring mothers today, Lord, you reveal to us the God who cares for us, who loves us, and first and foremost, who sacrificed Himself for us. Maraming salamat dahil sa pamamagitan ng aming mga nanay ay ipinakita mo yung character, your very heart, your sacrifice, and how you shape and mold us, Lord God, through your power. Dalangin ko po, Panginoon, kami na maaring kaming mga adult, may mga nanay po kami,
Nagpapasalamat po kami sa kanilang mga buhay, whether they are still alive or whether sila po ay wala na sa panahon ngayon. Panginoon, maraming salamat sa kanilang buhay. Ginamit mo silang channel of blessings to give life for us, Lord God. Maraming salamat sa kanilang mga pagpapagal at panahong ibinigay. Ganon din, Panginoon, Lord, hayaan mo sa buhay ng bawat isa, patuloy kang magpakilala on how you love us like a mother give comforts to their children. Anumang mga pangangailangan ng iyong mga anak ngayong umagang ito, patuloy kang, Panginoong, kumatagpo. Anumang mga pananalangin na kanilang inilalapit sa iyo, ngayong umagang ito, ikaw po ay tumugon, gumanap, gumawa ng himala sa kanilang buhay. Anumang sakit at karamdaman, patuloy mong pagalingin. Winawasak namin anumang sakit, karamdaman sa kanilang katawan o maging sa mga mahal nila sa buhay. Panginoon, lay your hands upon them and bring them healing, Lord God. Anumang mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya, ikaw ang patuloy na magkaloob, O Diyos. Magbigay ng panustos, mag-provide for their needs sa kanilang mga relasyon. Panginoon, patuloy ikaw ang mag-ayos. Patuloy kang maging sentro ng kanilang buhay. Anumang mga pangangailangan, pananalangin na inihain at dinulog sa iyo ngayong umagang ito, inaangkin namin, Panginoon, ang iyong katugunan, ang iyong pagsagot, ang iyong pabor sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang papuri, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.